nagwanson, umiiyak sa rally, mga kababayan, at muntik rin mabilaukan kasi sigaw ng BBM bangag. Aray ko. Wala eh. O, tingnan nyo, lahat na lang sila. Ganyan ang mga sinasabi, mga kababayan. Hindi kami bangag. Alam namin na ikaw ang nagpakulong kay Senator Dante Marcoleta. Hindi kami bangag. Alam namin ikaw ang nagpakulong kay Mike Defensor. Alam din namin dahil hindi kami bangag na pinaproteksyonan mo ang anak mo na si Sandro. Kaya mo pinapatigil ang mga investigation ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Hindi kami bangag, BBM. Hindi kami bangag. Alam namin kung bakit perfect ang timing mo. Pinakulong mo si Senator Marcoleta mismo sa araw na magbubukas ang impeachment kay VP Sara para mabalian ng lakas ang mga Muntik mabilaukan, mga kababayan. Diyos ko. Oh, muntik na. ang mga nagmamahal kay VP Sara at hindi naniniwalang nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Hindi kami bangag. Mismo sa araw na magbubukas ang impeachment kay VP Sara para mabalian ng lakas ang mga ang mga nagmamahal kay VP Sara at hindi naniniwalang nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Oh. Naku po. Sabi niya, naniniwala kami na ikaw ang nagpakulong kay Marcoleta. Totoo ba, mga kababayan? Ha? Na si Pangulong Marcos daw ang nagpakulong kay Marcoleta? Well, siya ang namumuno, siya ang presidente. Pero sino ba ang may kasalanan kung bakit nakakulong ngayon si Marcoleta? Hindi po ba't nanggaling sa kanyang bibig ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya? Ang mga ebidensya laban sa kanya ay nagmula po sa kanyang sariling bunganga. Sa katatanggol niya sa pag-iwas sa kanyang election offense, mga kababayan, na dapat administrative case lang, di ba? Ang kanyang mapapala, kaya bang-yabangan niya na, hindi, bakit niyo ko yung administrative case? I wasn't even a candidate at that time. I'm a congressman. Yun eh. Congressman ako nun eh. Sabi nila sa akin, isa lang ang hiling namin. Huwag mo kaming papangalanan. Naniniwala kami, Kong, na ikaw ay magiging senador. Tanggapin mo ang tulong namin. Isipin mo na lang na ito ay utang na loob. Sabi niya, January nun eh. I wasn't even a candidate back then. O di mga kababayan, oo, hindi ka pa kandidato. Nakalusot ka sa Pinera Doctrine. Diba? Na-dismiss ka sa kaso sa COMELEC. Pero nahulog ka sa banga dahil, mga kababayan, under PD 46, bawal tumanggap ang isang opisyal ng gobyerno by his virtue, mga kababayan, of his office. Tumanggap siya ng 75 million. Saan niya dinala yun? Binulsa muna, nagpark muna. Doon pumapasok ang ill-gotten wealth. 'Di ba? Hindi niya yung diniklara sa kanyang sose. Hindi niya yung diniklara sa kanyang SALN. Kung nag-iisip lang yung mga tao dito, no? Barado itong si Guanzon, naturingan na abogado. Pero boploks katulad ni Harry Roque. Piruin mo. Sabi mo, si Pangulong Bongbong Marcos nagpakulong kay Marcoleta. Kay Defensor. Parehas na yon. Mga kababayan, si Defensor, dinamay ni Marcoleta. Di ba? Si Marcoleta ang may kasalanan kaya nadamay si Defensor, nadamay si Espiritu, nadamay si Biray. Oh, walang ginalaman si Pangulo doon. Gawa-gawa nyo lang yun.
Pero sabi niya, uy, bakit nataon? Kung kailan magsisimula na ang impeachment ni VP Sara Duterte. Aray ko. Okay. O nga naman, good timing. Pero dyan, anuhan kita pa at kumbaga kakampihan kita. Aray ko. Good timing, di ba? Ang ganda ng timing. Ibig sabihin yan, hindi nyo kaya ang utak ng Pangulo natin. Ibig sabihin, hindi nyo kaya. Ibig sabihin, hindi nyo natalo yung tinatawag nyo bangag. Yung tinatawag nyo na weak leader. Dahil yung weak leader na to, ang nagpakulong, di ba? Tumiming sa araw ng impeachment. Nagpakulong kay Digong. Nagpakulong kay Kibuloy. Sabihin nyo na lahat. Di ba? Yung bangag, yung weak leader na sinasabi nyo, hindi nyo kinaya. Even the INC, mga kababayan, hindi natinag ni Pangulong Bongbong hindi natinag kay hindi po nila natinag si Pangulong Bongbong Marcos. Muntik na ako dun Hindi natinag si Pangulong Bongbong Marcos. Sa lahat ng presidente ng Pilipinas, mga kababayan, hindi po nagpadala si Pangulong Bongbong Marcos sa inyo. Kahit na pinipressure nyo si Pangulong Bongbong Marcos, ay patuloy siyang lumalaban. Ipinakita niya ang kanyang pangil. Aray ko. No? Na hindi niyo siya kayang tibagin. Sasabihin mo na pinagtatakpan lang ni Pangulong Bongbong Marcos si Sandro? Asan ang katibayan niyo? 'Di ba? Para si Sandro ay mapangalanan na siya po ay kasali sa tumatanggap or nakatanggap ng kickback. Ano yung inyong ebidensya? Ebidensya yung pagpunta ng ilan sa mga Marines doon sa Lawag? Or sa Paway, hindi pala Lawag? Aray ko. Yung nagsasabi na dumating kami doon gabi, hindi namin alam kung yun ba ay dagat or lake. Basta may tubig. Di ba? Aray ko. Anong sabi niya, Amy? Kala ko ba gabi kayo pumunta? Hapon pa yan di nabasag na kaagad yung kanilang narrative na gabi sila kaya hindi niya ma-identify kung lake or dagat. 'Di ba? Tapos, kung sasabihin mo, mga kababayan, na ito po ay nagbigay sila ng maleta, 2022 pa yung picture na yun Panahon pa ng kampanya. 'Di ba? Hindi pa congressman si Sandro Marcos. Aray ko. Congressman na ba si Sandro Marcos noon? Tingnan natin kung baka mali ako Kailan naging congressman si Sandro Marcos? 2023 to present lang. Sorry. 2022 lang. Kasabay ng kanyang tatay. Ayan Kailan naging congressman si Sandro Marcos? 2022. Matapos manalo bilang kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Norte. Yung picture na pinapakita ninyo, nakasama yung isa sa 18 kargador. 2022 yun. Maging yung picture ni Pangulong Bongbong Marcos kasama yung isa sa mga kargador. 2022 election din yun. So paano nyo masasabi na sila po ay dinala ng maleta at yun ang pinapakita ninyo? Siya ba? Sila na ba ang presidente? Naka-incumbent na ba sila noon at that time? Hindi. Ang nakaupo, si Presidente Duterte. 'Di ba? Sino po ang nasa appropriation at that time? Kaalyado ng mga Duterte. Kung nagpadala ng maletang pera doon, palagay nyo, uutusan ni Marcos, ni Den, mga kababayan, normal citizen, ordinary citizen, uutusan ba ni BBM yung sarili niya, dalan mo ako ng maleta. Kung totoo na may nagdala kayo ng maleta at that time, way back then, hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos nun.
'Di ba? Ang presidente. Ang mga kaalyado niya sa Kamara. Hindi po ba? Alam nga naman, si BBM, utusan niya, ordinary citizen, oy, dalan mo ako dito. Meron na ba silang ano nun? Meron na ba siyang GAA? Meron na bang NEP? Meron na bang insertion? Wala pa. Hindi pa Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos at that time. Si Sandro hindi rin congressman at that time. So yung sinasabi ninyo, malabo. Hindi pasok sa banga. Hindi po mga kababayan makakapagkumbinsi ng mga tao na nakatanggap si Pangulong Bongbong Marcos at si Sandro. Sabi ko nga sa inyo sige, ganito na lang. Kunwari tumanggap. Kunwari lang. Aray ko. Diba? Babalikan ko yung sinabi ko kanina. Kung sila ay totoong nakatanggap, kung totoo, sino palagay ninyo ang capable na magbigay sa kanila ng pera? Aray ko. 'Di ba? Sino ba nakaupo at that time? Kanino ba mga tao 'yun? Kanino ba original na tao si Saldico? Saldico was originally a DDS. Bakit? Di ba nag-imbestiga si Sara? Gamit daw ang confidential funds? Natagpuan niya, mga kababayan, na si Saldico ay involved sa procurement ng laptop, overpricing. Ang tanong, inilabas ba ni Sara yan nung sila ay nag-imbestiga? Wala. Kasi kaalyado nila si Saldico. Si Saldico ay bunga ng coalition ng Uniteam. Diba? Yan ang usapan nila. Sige, ilalagay natin si Martin. Ilagay mo si Saldico bilang chairman ng appropriation. Diba? Ganoon. Aray ko. Original po na DDS yan, si Saldico. So kung sila po ay nakatanggap or hinatiran ng pera, mga kababayan, malamang sa malamang. Ito lang masasabi ko wala pa rin pwedeng ikaso. Bakit? Panahon niya ng halalan Aray ko. Di ba? Panahon ng halalan yan Kaya lang, GP wala naman inilagay sa sauce Walang nilagay sa salin. Bakit? Kung may nagatid ng pera doon, galing sa na gagamitin sa panghalalan, di ba merong mga nilista doon na pangalan? Kaya Lagdameo, kaya Mel Robles, kung ito kay Laurel Chu. Malay natin mga kababayan, sila nagpahati, sila po yung may binigay doon, di ba? May binigay silang pera kay Pangulong Bongbong Marcos bilang tulong sa kampanya Aray ko. Binibigyan ko lang kayo ng idea para mag-isip kayo mga DDS. Kung pwede ba mangyari yung abutan ng pera na ang nakaupo ay si Duterte at mga kaalyado niya yung nasa Congress. 'Di ba malabo? Malabo. Hindi pwedeng utusan ni Pangulo yung sarili niya bilang isang ordinaryong Pilipino. Ano yun? Above siya sa presidente? Kaya yung mga pinagsasabi dito ni Guanzon, mga kababayan, wala pong basihan. Halatang halata na politika lang ang kanyang mga pinagsasabi. Halatang halata, mga kababayan, na ini-encourage niya lang at dinudumihan ang utak ng mga naniniwala sa kanila na ang may kasalanan ng lahat ay sa Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagpapakulong kay Marcoleta. Hindi biktima si Marcoleta dito. 'Di ba? Si Marcoleta ang major problem dito. Si Marcoleta ang may kagagawa ng lahat. Bakit ibibintang ninyo? To divert the attention? Alam naman natin na ginagawa nyo ang rally na ito, di ba? To divert the attention para malipat din mga kababayan ang utak ng mga tao na kaya ginagawa ang impeachment kay BP Sara Duterte
para mapagtakpan yung mga kagagawan ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kaya nyo iniiba yung narrative. Pinupukpok nyo ng pinupukpok si Pangulong Bongbong Marcos para maalis ang utak ng mga tao sa impeachment na nangyayari ngayon kay Sara. Na alam natin, ang duguan ay si Sara. Tama? Attorney Rowena Guanzon, hinay-hinay. Aray ko. Diba? Ingat-ingat. Baka mamaya matulad. Diba? Sa mga bumabanat, kita mo na kanina, muntik ka nang mabilaukan. Oh. Pinakulong mo si Senator Marcoleta mismo sa araw na magbubukas ang impeachment kay VP Sara para mabalian. Hindi kami bakit! Alam namin kung bakit perfect ang timing mo. Pinakulong mo si Senator Marcoleta mismo sa araw na magbubukas ang impeachment kay VP Sara para mabalian ng lakas ang mga Diba? Muntik-muntikan ka na. Ko. Baka sumunod ka kay Sandra Cam, ha? Oh. Ito ni Rowena Guanzon, hindi ka naman ganyan dati. 'Di ba? Sobra ang pagsisip-sip mo. Gusto mo rin maging senador? Aray ko. 'Di ba? Labanan mo muna si Ferdinand Topacio. Alam naman daw nila ang iyong plano eh. Sumasaw-saw ka dyan kasi gusto mo rin magkapwesto. 'Di ba? Sabi nga ni Ferdinand Topacio, nagbebenta ka raw ng t-shirt na imbis na ipamigay mo, kung yan ay ginagawa mo ngayon, paano pa pag nakaupo ka? Sabi niya, baka magnakaw ka rin. Aray ko. 'Di ba? O ayan mga kababayan, dalawa lang ang topic natin ngayong araw. Kita-kita ulit tayo mamaya, mga alauna ng hapon. Maraming salamat at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa mga hindi pa po nagla-like dyan, maraming salamat.